Okay. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits. Okay. So, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. Ano ba naman itong damit na ito? Ayaw makisama. Char. Okay. So, maraming salamat po. No? Though, andito na naman po tayo para po magiging ng, magbigay po ng mensahe sa inyo. At ito po, for sure, magsisilbing gabay din po ito sa inyo. And again, sa mga baguhan po dito, ako po is a spiritual tarot reader, a divine healer, and also a ritualist po. So, now is, actually ito, no, i-flex ko muna itong aking pinagyayabang na bracelet. Okay, so ito po kasi matagal ko na pong pangarap na gawin to. Actually, kung yung bracelet alone is, I think this is 2 years na po ito nasa altar ko. Na parang alam niyo po, wala pong gustong magkagusto. Kasi nga po, ang lalapad ng kahoy. Para siyang panlalaki talaga. Men na men. Pero kahit po lalaki, ayaw po nilang kunin to. So, kaya po pala siya hindi makuha ng iba kasi may purpose po. So, naiwan po talaga siya sa akin. Pero meron pa po ako doon na mga bracelets na ganito na may naka-engrave na Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Or naka-emboss. No? Naka-emboss po. Now, dahil po sa kagustuhan ko, syempre magkaroon po ng additional, syempre po as a healer, kailangan ko po ng talagang pampalakas po, no? Or andito yun talagang to make sure na I am really protected. No? Though alam ko naman po yan kasi presensya naman po ng Panginoon, ng aking mga gabay, nandito naman po. But iba pa rin po yung physical. Na iba pa rin po. So now is ito na po siya, nagawa ko na po siya. So ito po siya, no? Actually na-post ko na po to eh. So andito po yung mga madalas ko pong gamit, no, na pamarusa. Dito po yan. Naka-engrave, inukit ko po yan. And nandito po yung mga symbols like, mga, like, this one, yung Yod Hevauhe, no, yan na yun dyan, no, si Yahweh, and yung Star of David, nandito rin po, and yung Cross, nandito. Alam niyo po kasi yung Cross na yan, matagal ko na pong gusto ipatato yan. Though, meron po akong Star of David na rin po dito. So, pero iba po rin yun. Meron pa po akong gustong gawin. Tetragrammaton meron na rin po ako. So, gusto ko pong makompleto yan. Pero dito ko po pupunuin yan. But itong Ankh na to, talaga po gustong gusto ko to with the Eye of Horus. Pero hindi ko pa po alam kung saan ko siya ipopwesto. Pero for sure, ang idadagdag ko po dito is mga orasyon. Yun po ang next target ko. So, sa mga gusto po mag-avail nito, again, this is pre-order. Kasi po talagang mahirap na pong kumuha ng ganito eh. Mahirap na pong kumuha ng kahoy na ganito. Ito po is ang dignum wood po to. Hindi to basta-basta po ha. Hindi po to basta-basta kahoy. Ito po is dignum wood. No? So, as my personal use, no, at kung gusto niyo po nito, pag-chat lang po kayo. Kasi meron na po nag-chat sa akin ng mga ilan. So, kailangan ko po kahit makasampu lang. Nakasampu lang ako, pasok na po yun din. Magpapasobra na lang po ako. Para lang po mapansin naman po ako nung pinagkukuhaan ko po ng bracelet. Na nakalagay na po talaga doon yung Sator. Pero wala pa po yung mga ganito. Kasi ako na po gumawa nito eh. Ano nga eh, alam niyo yun, importante po readable. At importante rin po, ako po may gawa. As in, kamay ko po yan. No? So, yun lang po. Proud na po ako dito. Talaga po nag-iba namin din po talaga yung ano ko. Yung, iba po yung naramdaman ko nung sinuot ko po to. Kasi po dati, nung wala pa po to, parang yung, napaglalabanan ko naman po talaga. Yung pagiging tamad, yung parang, pagka nag-umpisa na ako mag-browse, ando na yan, nauubos yung oras ko doon. But now, is, nandito may focus na ako. Nakakakuha na ako ng ganito, nakakagawa na ako ng ganito, ganyan. So, ang dami ko na pong nagagawa ngayon. Kahit isang araw pa lang po siya nakasuot sa akin. Iba po yung energy niya. So, sa mga magsusuot po nito, for sure, pag sinuot nyo po ito, kung meron po kayong mga meron po kayong mga sapi, no? Like, may mga spiritual attacks po kayo. Pag sinuot nyo po ito, for sure po, pag-iinit po to or andito po yung masusuka kayo or either pagpapawisan po kayo, ganyan. Okay? So, chat lang po kayo for this. Okay? And, syempre,
kailangan po natin ng oil, no? Kasi ito pong oil na to is, ito po yung, kumbaga, pampalakas po. No? Pampalakas po. Ito po kasi no need na po itong orasyonan. Unlike po sa mga ganito, sa mga gamit, medallions, kailangan po talaga itong may sarili itong orasyon may sarili itong dasal. Pero yung mga ganito po, wala na po. No? Nasa inyo na po yan kung gusto nyo pong gamitin. Nandito, yung mga nasalita po dito. Sa inyo na po yan. Kung kayo po yung papayagan or pahihintulutan po ng mga orasyon na to. No? Yan mo naman po ay may pamamaraan po yan. At sabihin ko na lang din po sa inyo kung paano po kayo tatanggapin ng mga orasyon na to. Or paano nyo po mabubuhay ito sa sarili ninyo. Okay? So now is, andito po yung ating oil. No, which is, ito nga po. Ang meron po akong gagawin ngayong oil. Hindi na po ako maglalagay ng mga herbs. No, hindi na po. Kasi yung mga, like, mga iba pang sangkap, ilalagay ko na po dun lahat. So, ang ilalagay ko na po lang po dito next time is more on orasyon na po. No, pupunuin ko po ng orasyon yon. Depende po yung sa gusto ninyo. Meron pong pangkalahatan po talaga. Meron naman po parang antibiotic na lumalabas. Kung bawa, ito po is ininom nyo po to. So, ito po is para po sa gusto nyo pong guminhawa yung sakit ng ubo ninyo, ganyan. But, ito po is physical and spiritual po to. No, pwede pong pang physical, pwede. Ito po kasi is naiinom. Pwedeng spiritual, pwedeng physical. So, kung halimbawa po nandito po yung hindi po mahilig uminom lalo ng gamot, especially po sa mga seniors, no, at sa mga naniniwala po sa mga herbs, ito po is, kumbaga, ito po yung unang nyo iinumin. Then, meron po parang pinaka-antibiotic. Nasusundutan nyo po nun. Yun na po yung pampaputok ng plema, or parang, ito na po yung pampahilong, yung mga ganon. So, meron po akong ganon. So, depende po sa inyo kung ano po yung gusto ninyo. And gagawa rin po ako ng pangrabuelta. And hoping tomorrow magawa ko po yan Tuesday. First Tuesday po bukas. So, bukas po is gagawa ko ng mga orasyon. Then, Friday po lahat ng mga konsagra. Okay? So, tomorrow medyo limited lang din po. Actually, itong week na to talagang limited lang din po ang mga tanggap ko ng mga clients. Kasi nga po, ang first week ng papasok ng taon, ay ng buwan, is busy po talaga ako. Kasi ang dami kong arrangements, ang daming preparations. Then, boom, ng Friday. Okay? So, actually, ito pong reading natin ito. Kung sino po yung makaka-resonate dito, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga naka-resonate talaga at halos i-claim nyo po lahat ng messages, gusto nyo po i-confirm if this is for you, chat lang po kayo for schedule. No? So, this is a love reading po to. No? This is a love reading. And this is a paid reading. Sabihin, bayad na po to. So, ito po mas ginusto po ng client ko na ito po is i-record para nga daw po meron siyang parang babalik-balikan yung ganon. So, mas gusto niya yung ganon kaysa po yung mag one-on-one kami. Mas gusto. Pero regular client ko na po to. Regular ko na po to. Friend ko na nga to eh. So, ang gusto niya po is magkaroon po ng record. So, pinagbigyan po natin siya. And here we go. Okay? So, let us pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po namin sa aking tagapanood. Kami po inyong bigyan po ng kaligtasan, ilayo po lagi sa kahapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano po klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po may karamdaman. Naway sila po inyong dinggin sa kanilang mga panalangin, patawarin sa kanilang mga pagkakasala. Maraming salamat po. Amen. Okay, so make sure po na yung mga pupunta po this kasi po yung most of my clients talaga po gigil pag first Tuesday and first Friday. And again, sa mga nagpapagamot po, make sure po na may appointment po tayo, no? And para po hindi po mapurnada din po yung mga ginagawa ko this week, no? So, hoping po na makikooperate po tayo para din naman po sa inyo yung ginagawa ko, para din po sa ikaayos at perfect ng mga ginagawa ko po na inuutos lang din naman po sa akin na kailangan kong gawin. Okay? So, let's start. So, ano ba ang meron dito?
Actually, this is a love reading. So, what about dito sa taong to? Ano ba ang meron? Ano ba ang meron dito? Bakit nagagayon? Tingnan natin kung ano ang meron. Okay, sana maki-cooperate kasi kanina po nag-reading ako sa isang client. Talaga pong dikit-dikit siya, no? Okay, so we have the first card. Second card. Hindi sinabi kung ano. And taran, tararan, tararan, taran. Okay. So, parang ganun din, nagdidikit-dikit talaga. Pero ginamitan ko ng oil, nag-cleanse na ako, ginamitan ko na ng Palo Santo, but then, still talagang, yung bulto-bulto siya kung baba. Anyway. So, now, So, itong lalaking to, itong jowa nitong pasyente ko or kliyente ko is merong obsessive lover. O bukod sa merong obsessive lover is, itong obsessive lover niya na to is talagang palaban at hindi pa kakabog, hindi pa patalo. And actually, this is true based din to sa kwento niya na talagang nabuking na to kasi na there's something wrong na parang alam na merong babae itong jowa niya. Why? Kasi nga through chat, ganyan. Or sa cellphone issue, like alam niyo yun, pagka nandun siya sa bahay, lagi nakataob ang cellphone, nakamute, nasa ilalim ng unan. Diba? Masyadong halatado. So, naglaro na ngayon sa isip nito. Itong client ko na to is malakas din ang intuition nito eh. So now, pinapakita lang po dito is, yes, this is using some technology or using the gadgets. Yun na lang. Way of communication nila. No? So, andito ngayon yung parang, nagkaroon sila talaga ng hiwalayan actually ngayon, no, na nagkaroon ng parang wala sa plano. Bigla-bigla na lang parang may nag-trigger sa kanya, nagtulak sa na gawin mo to. Kailangan mong mahuli to. Kasi we have the unexplained disappearance dito sa relationship nila. Ako kung mababasa nyo yan na labo ba yan? Kasi hindi iPhone 17 yung camera ko dyan. Chat. Ayan. So, syempre ano lang yan, webcam lang yan. So, hindi, kailangan nyo mabasa talaga to. Ayan. Zoom nyo na lang. Oh, dito konti. Ayan. Hindi. Ayan. So, this is unexplained disappearance. So, now, my goodness, alam mo, itong taong to, itong jowa nitong client ko na to, bugbog na to sa bugbog na to sa spiritual attack. Alam niyo po yun na nabuwag ko yung pana or Indian na kumana po sa kanila or bumira po sa kanila magjowa. Ngayon, mayroong pumapasok na iba. But still, no, ko-confirm natin yan kung kasama pa ba dito yung pana. Pero sa nakikita ko dito kasi ang gumagawa is babae. Using magic. Okay? So, what else? Ano pa ba ang pinuputok ng butsi nito? So, kukuha lang po tayo dito na 15 cards. Talaga ba? Wala namang pera to eh. Wali. Hindi naman tumayaman. Itong boylet, hindi naman tumayaman eh. Wala naman tong kadatungan. I mean, may kumikita, pero hindi to tagapagmana. Hindi to prinsipe. Okay. My goodness, may ritual na naman. Nakakawa naman to. Okay. So now is, andito po yung, itong taong to, itong boyfriend niya na to is talagang under po ng spiritual attack ng isang obsessive lover. Okay? So now, ito po is meron pong mga guardians, guides, na pinanonood po yung mga kilos nitong lalaking to. Itong person ng friend ko. Na to the point na talagang, ito namang lalaki to, gustong-gusto talaga makatakas nito. Kasi nga po sabi ko sa inyo, pagka kayo po ay binigyan ng love spell, yung puso po, doon po sa talagang nauna or sa original.
then yung mind po ng lalaki is hawak lang po ng third party. Ganun po nangyayari. Thinking, no, na ito pong lalaking to, na jowa nitong friend ko or na client ko is may pera. Maybe talagang kumikita kasi this is an Uber driver sa Canada. But ito po kasi is minsan nga po, ano pa to, kinakapos pa to eh. Pero talagang kung magiging maayos ang biyahe, malakas, syempre. But ito po ang ano dito, no, is parang tahimik, no, na isinasagawa. Hindi masyadong obvious, hindi ganun ka-eksaherada ang ginagawang pang-aatake dito sa taong to. Silent attack. Ganun na nangyayari, silent attack. Na ang ginawa po dito is parang dito sa lalaking to is unti-unti na parang mawalan ng gana or mawalan din ng communication dito sa girlfriend niya na to, which is my client. No? Pero ito pong taong to, itong obsessive lover na to is manloloko po to. Namimera lang po to. Namimera lang po siya. Pero, ganun pa man, kahit po ito yung namimera, kasi ito po is swindler pero na-expose na po to. Or ngayon siguro ito na yung way, ito na yung pamamaraan kung bakit nagkaganon sila all of a sudden. Parang may nag-push po dun sa friend ko. Kasi okay po to eh. Okay na po sila eh. But then parang may nagpo-push po talaga sa kanya na there's something wrong na nangyayari. Because of meron pala, may umi-eksena pala sa buhay, spiritually. So now is nandito po yung talagang parang ang gusto mangyari nito, itong gumagawa po dito sa jowa ng client ko is yung maging abusive, manakit, physically and verbally and physically, ganun. But then, andito pa rin yung talagang, kahit nagkakaroon ng sila ng medyo argument dito mga nakaraan, is andito po yung still nagkakaayos pa rin. But, ito nga pong isang to, itong lalaking to, is may sabi na po to. Maybe because of, yun nga, sabi nga is, gustong-gusto niya tong, nakakatakas po siya eh. Pero may atake. May ganun. And this person is a high priestess, yung gumagawa po. At isa po sa pinakamalupit na ginagawa niya ngayon is under ritual po ang lalaki. So, ano bang ritual ang ginagawa? Bukod, I know, ito yan eh, isa yan eh. Parang dito, kung dito tayo magbibis, parang simplihan lang. And also here. But dito na po lahat eh. Minagic. Magkakasunod po eh. Minagic. Maging parang manhid ang kanyang damdamin dito sa client ko na to sa pamamagitan na ritual. So, ito po yung pinupush para patotally maghiwalay itong dalawa. Anything else? Dapat ito lang okay na. Torture. Bodyguard. Okay. So, parang na-witness din. Mukhang pera talaga. Anyway, itong taong to, itong gumagawa po na to is ang way po niya, no, para totally mapasakan niya yung lalaking to. Na akala niya na ubod ng yaman o siguro talagang kumikita lang na malaki, mga tipong ganyan, is yung gwardyahan niya. Yung laging i-up to date, yung ganon. And sa ganon pamamaraan, siguro malamang to kasi may corruption po dito eh. So parang pinagnanakawan to na hindi nalalaman itong lalaki. Siguro through bili mo ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, or pera pa yung mga pitik-pitik, mga tipong ganun, you know what, yung ganon. So, may mga ganon. And, isa din to sa, ito lang 1, 2, 3, and here. So, ito is, kumbaga, isa rin sa pinagmumula ng pag-aaway nila ngayon is dahil na rin dito sa issue na parang, hindi naman about sa pera, pero more on talagang may kutob lang po to. And yun po yung sinisipa. No? Yun po yung pinupush nitong black magic na to or ritual na parang ikaw itong client ko na to is magrebelde, no? Parang andito yung talagang mag-declare ng war. Ikaw lagi yung nag-i-initiate itong client ko na to. Siya yung nagde-declare ng war. Siya yung nagpo-push lagi, no? My goodness, biktima na naman. Alam nyo, katatapos lang nito sa isa. I mean, sa pana. Ay,
Okay, so malamang po ito is dinaan po sa mga food, mga ganyan. And ito po is aral to. Yung gumagawa po na babae nito is aral. So ito is maybe kalahi niya. Kasi ano po ito, Arabiano to eh. Last card please. Okay. Sorry my friend, this is a confirmation. Nakita mo yung lipad ng baraha, kahit i-replay mo, dito talaga tumama. So this is a confirmation na talagang under ng ritual na naman yung jowa mo. Ayan. And ito yung ritual. Okay. So ito is hanggang ngayon, I mean ito is ginagawa ngayon. Okay. So let's see. Since wala pa dito yung I'll check ha kung may mga Egyptians na ako dito. Pagka lumabas po yun, meaning pana pa rin na magawa. Pero pag hindi po siya lumabas, hindi po. Ibig sabihin, iba na ito, bumabanat na to, okay? So, let's see kung pana pa rin ang gumagawa. Kung sila rin ba may kakanan nito, sila pa rin ba pinag-uugatan, pana pa rin bang gumagawa dito? Pag lumabas po yun na, ibig sabihin sila pa rin. 3 cards please. I need 3 cards. Thank you. 3 cards po please. Just to confirm kung sila pa rin. Or iba na po talaga. Sorry. Hindi. Hindi po siya. Kahit bottom of the deck, wala. Oh. Walang message na. Okay. So, ang gumagawa po is hindi na po pana. Iba na po to. Ito po yung mga nagpapanggap po to na mabait, na sweet, mga tipong ganun. Pero ang totoo po is nanggagalaiti po to ngayon. Kasi nga po, andito po yung still, continuous pa rin ang relationship nila ng mga nakarang araw. Kasi kahapon lang po nag-break to eh. Kahapon lang po nag-alsabalutan to eh. But this time, nanalo po to. Ito po kasi talaga, itong client ko na ito, talaga nagre-report po sa akin yan. Kasi nga, noon, matindi po yung kalaban dahil nga po pana. I mean, Indians. So, under ritual po sila nun talaga. To the point na halos mabaliw po itong client ko na ito. Pero, gumaling naman po. So, ang tinatarget na nga po dito is yung lalaki. So, itatabi ko po ito kasi baka, ano ko po mamaya sa kanya yan. Okay. Hindi ito. Okay. Naging okay na to eh. Kaso may umentra na naman. Pagsubok na naman to mabigat. Okay, so what about ano pa ba dapat namin malaman? Magkakaayos pa ba itong dalawang to? May pag-asa pa ba? O mahuhulog na siya ng tuluyan dito sa gumagawa sa kanya ng ritual. No? Give me the answer, mga Holy Spirit, please. Kung maaayos pa po ba to? Or mananatili na po siya doon, o tutuluyan na mahuhulog dun sa bitag or dun sa babae. Oops, galing yun ah. Oh, may judgment. Oh, 3 of Swords. And the Magician is here. You know what? The Holy Spirit is with us. No, saying the three of Wands. So, anong question ko is kung ito ba'y mananatili or tuluyan bang mahuhulog to doon sa babae, no, doon sa third party na gumagawa. Now, is andito yung talagang 3 of Wands saying na parang andito yung sooner or later, no, is andito po yung marirealize niya kung ano po yung nangyayari. Bakit parang ang bilis-bilis ng pangyayari? Ang bilis-bilis na ganito na lang sa isang iglap, bigla sila nawalan ng relasyon. No? And but andito po si Judgment card, which is, no, parang sa kanya, do sa lalaki, no, na involved na naman sa another attack, spiritual attack, is andito po yung pakiramdam niya parang pinarurusahan siya. Ang dami niyang guilt, regrets sa mga nangyayari. I mean, ito is mapupunta sa point na talagang
um, what's this, realization, no? And nandito talaga yung, uh, ano matawag doon? Depressed, or nasaktan din siya ng sobra-sobra. As in, nasaktan siya ng sobra-sobra. And nandito yung through maybe a chats, no? Isa to sa mga bubuklatin niya. Kasi wala na naman tayong pen pal ngayon eh. Di ba? Wala naman tayong mga letters na ngayon eh. So, uso na yung chats. No? So, ano niya yan, magbabackread yan. No? So, now, marirealize na lahat ng pagkakamali niya, ng mga sinayang niya. Pero kasi victim to eh. Victim. At times, okay. At times, hindi. At times, may atake. Huwag lang sila magkikita. No? May atake to. So, now is the, actually, on top of the deck is the Magician. So, here, sa Magician, is andito yung, sabi ko nga dito, is magkakaroon siya ng realization or parang babalikan niya yung mga dati maganda samahan nila, mananahimik siya for a while, no? And ma-realize niya na parang may something talaga, no? Na hindi normal sa nangyayari sa kanya. But then, itong taong to, I know, kasi Arabo po to eh, ibang lahi. Hindi po siya ganun ka-open sa mga ganito, like spiritual attacks, mga ganyan. So, now is, this is just a confirmation na there's some magics na nangyayari po talaga. Okay? So, let's ask some clarity pa about this. So, andito yung realization. Ito dapat na parang, ay hindi, blush on pala yun. Kasi andito yung ano to, laki ng pagsisisi nito. And for sure, tignan natin kung nakakatulog pa to. Kawawa naman to. As in, itong couple na to, kawawa. Kakakawala lang nito sa mga pana. Ano to? Reverse it. Kailangan ma-save to actually. Pero I don't know kung ano magiging decision ng client ko dito. I mean, nung nasawi o yung nakahuli. Kasi nga ganito po ang nangyari. Ay, saan ang bottom of the deck ko? Ba't ayaw? Wait. Ito tayo ng bottom of, ito na lang yung bumagsak. Okay. The Hangman. So the Death card is here and the Hangman is the bottom of the deck. Okay, so dito sa The Hangman, which is talagang sinasabi dito, wala po sa katinoan tong lalaking to. To the point na talagang dito sa Death card na to, kung meron po tayong Death card sa mga tarot, no, na it's a rebirth and renewal. Or there's a end, but there's a beginning. There's a beginning. Pero dito po kasi sa Death card na to, ng deck ko na ito, is parang tik-tak, 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 tik-tak. Ganun. Parang alam niyo yun, kailangan, para hindi matapos, I mean, para matapos to, kailangan agapan. Or else talagang, mapupunta siya doon sa kabila, sa gumagawa ng spiritual attack sa kanya. And here is, sinasabi rin dito, na kailangan po talagang, ito is, mailabas. No? Mailabas na yung, alam niyo yun, yung, demonic na spirit sa katawan nitong taong to. So, dito sa Queen of Swords, no? Which is yung may gawa nga po is yung babae. No? So, kailangan po yung talagang, alam niyo, tanggalin. And, Nine of Cups is here. So, ang nangyayari po kasi sa kanila ngayon, parang lahat ng gusto ng babae na ibibigay nitong lalaki. Like, more on, like food, materially, ganyan. No? May mga ganun po. So, thinking na, kaya nga, akala is maraming pera to. Mga tipong ganun. So, kaya niya po ginawan to. Kaya niya po to, dahil alam niya, pinagkakitaan niya. And ayaw niya nang bitawan to kasi alam niya yun, if driver ka nga at mga ganyan, sa'yo na mag-iintrega. Mga tipong ganun. So, now is, andito si Six of Cups and the Empress. So, now is,
as your advisor, as your spiritual healer, tarot reader, no, is andito you need to listen, no, and para magkaroon ulit ng alam mo yon, ng maganda or pakikitunguhan. Parang kasi ikaw dito serves as the empress or serves as parang soul protector niya. Yun yung sinasabi sa akin, ha, soul protector ng person mo na hiniwalayan mo, na nahuli mo, no. So all you need to do now is to listen maybe to your intuition, no, or maybe andito yung i-search mo pa deeply kung ano ba talaga nangyayari, and nasa sayo to, desisyonan mo to kung ano yung sa tingin mong tama at kung ano yung nararapat para dito. Kasi I know nagkaroon kayo ng mga fights. Fights ninyo is hindi kasi nakontrol ko yan, yung temper mo. And I'm so thankful na nakontrol mo naman yun, and talagang sa mga ganyan naman kasi broken-hearted, and one of my clients is I'm here to listen sa mga himotok. Kasi kung hindi, talagang bibitaw din ang utak ng mga yan. So, this is your reading, and let's see if ano pang message no about sa damdamin na sa'yo after this. Kasi kung mapapansin mo, parang lutang din to, o parang wala sa sarili. Maybe nung nag-aano kayo, nag-uusap, meron siyang gusto improve. Ano yung nararamdaman na sa'yo ngayon? Ooh, sabi ko sa'yo nag-aas to ng forgiveness. My goodness, judgment is here. At willing siya magbago talaga. Let's see kung ano pa. May mga offerings. Lord K. Naku, Lord. Bakit yung mga ganito kasi mga mapanira ng relasyon, ayaw manahimik. Ayaw manahimik. Okay. So, bottom of the deck is the Four of Pentacles. Okay, so kung dito po is a Four of Pentacles and here is the Judgment card. So, andito po yung sabihin natin yes, ito is very possessive, no, itong person mo na to. But andito yung alam niyo yun, parang in some ways parang siya rin ang magbibigay sa'yo ng protection, yung ganun, siya din. And andito rin yung kumbaga sinasabi rito sa judgment nyo na talagang yung ugali niya kasi na nangyari is hindi siya, no. Again, ito is possess, no, possess siya. And now is andito yung judgment, no, which is this is just a confirmation about the death card na maybe, no, na andito yung kailangan ko nang i-rush na makipag-ayos dito, kailangan ko na mag-rush na maghumingi ng tawad dito, or else baka iwan ako ng tuluyan dito, mga tipong gano'n. It's here, the judgment card under the death card. And nandito yung King of Swords, which is talagang siya rin mismo ilalaban niya to, no? And kailangan niya na talagang parang alam niyo yon, kailangan niya this time is maging honest, no, more on honest. And andito yung kailangan sigurong medyo baguhin niya rin yung pag-uugali niya, magaspang, no? Kailangan niya ng self-discipline, gano'n, kailangan niya makita yung gano'n. Yun yung gagawin niya this time, no? And Knight of Cups is here, and magkakaayos kayo kasi meron siyang i-offer. Knight of Cups is here. This is actually, Knight of Cups is about a romantic proposals, no, or maybe an invitation, maybe lalabas kayo nan for some date, no, mag-unwind kayo, mga tipong ganon. But still, nasa sayo pa rin yan kung talagang gusto mong makipag-usap sa kanya. Okay? And now is this time dito sa Ten of Pentacles, no, which is, ito is, actually this is about, Ten of Petals is more on, kaperahan talaga to no? At parang andito rin yung, parang magsasama na kayo nito sa isang bubong. Healthy life. Settling down. Parang magsasettle down na kayo nito, no? And ito yung one of the abundance na may consider. Hindi man to sa pera, maybe sa relationship or sa love, no, is magkakaroon na kayo ng magandang samahan.
in the near future. And hoping, no, talagang ganun. And this time, isa dito si Two of Pentacles, which is talagang andito tayo sa world na, alam mo yon, parang ginajuggle talaga yung life natin. Minsan taas, minsan ganito, yun, ganun. So, mga ganun talaga. So, and yes, first time is talagang, andito ka sa point ngayon na talagang parang nawala siya, yung ganun. But, maganda naman, no? So, andito yung forgiveness, andito yung, and again, nasa iyo nga, sabi ko nga sa'yo, nasa iyo yan, ano? And willing naman siya magbago. Siguro, usap muna ulit kayo. Mag-usap muna ulit kayo after this, nangyari sa buhay ninyo na ikaw mismo nagtaka. Bakit ganun? Bakit parang may nag-push? Push! Push! Ganun. Kape-kape muna tayo. Okay? So, that's your reading for today. And again, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe at gusto nyo pong magpa-confirm if this is you, no? And gusto nyo pong, for sure, ito, bagsak nito ritual din. So, kung gusto nyo pong magkaayos kayo ng mga karelasyon po ninyo sa buhay na alam nyo pong there's something wrong sa person ninyo. So, I'm here to help you para po ibalik, no, yung dati po ninyong samahan. Just make sure lang po na buo rin po yung tiwala nyong ipagkakaloob. Kahit hindi po kayo sa akin magpagawa, kahit po sa iba, make sure po na buo po yung loob ninyo pag kayo po ay humingi po ng tulong sa amin katulad ng mga healers or ritualista. Okay? So, dito na po tayo sa ating healing. So, close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye! Love and light.